Kaya bang mag-long ride ng Yamaha Lexi papuntang norte? Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang buong biyahe namin papuntang Pagudpud, Ilocos Norte. At ipapakita rin namin ang mga kalsadang dadaanan. Mga tourist spots, at totoong riding experience. Kung isa kang rider na nangangarap makarating sa Ilocos gamit ang iyong motor, para sa iyo ang video na ito. Mas mahal pa yung kinain namin kaysa sa gas namin. So guys, bali dito natin masusubukan si Lexi kung kaya niya nga ba pumunta ng Ilocos Norte. At syempre ipapakita ko sa inyo yung mga dala namin. Ito lang naman yung dala namin. So kasya naman yung mga damit namin dito. So balang ginawa ko dito, pinilastik ko siya sa garbage bag para magkasya. Kasi kapag yung damit lang natin, yung ilalagay natin dito, baka magkalat lang. Ganyan yung ginawa ko para at least maayos. At hindi ko na rin tinanggal yung ating seat cover kasi malaking tulong din to kapag nagbebiyahe tayo, hindi na madumihan yung ating upuan. Nandito rin yung ating gamit, yung ating drone, tapos may mga ibang gamit din tayo dito. Meron tayong sombrero, tapos may dala tayong tire sealer, monopod natin. Same pa rin yung gamit natin noon na pinunta sa Sagada, ganun pa rin yung gamit natin ngayon. So kasama natin si Mrs. Yan, couple ride yung magiging ride namin. Yung destination pala namin ay sa may Blue Lagoon, Pagudpud. So mula Gataran, Cagayan hanggang Blue Lagoon, nasa 3 hours and 14 minutes. Ito siya guys, ayan, 3 hours and 14 minutes. Pero yan ay baka abutin kami ng hanggang 5 hours kasi syempre pahinto-hinto kami sa kalsada para kumain at magpahinga. Okay guys, mag-umpisa na ang aming biyahe. Bago tayo magpatuloy sa ating biyahe, ito ipapakita ko, naka-reset yung ating trip meter at naka-full tank tayo. Bali yung average fuel per liter natin ngayon kay Lexi nasa 38 km per liter. So matutunghayan natin mamaya kung magkano yung magagastos natin sa gas. At itong biyahe na to, ibabahagi namin sa inyo yung magiging gastos namin papuntang Ilocos Norte. At kung magkano ang magiging fuel consumption nitong si Lexi. Let's go guys! Let's go Ilocos Norte! Guys, sa tingin nyo ba makakaabot tayo sa Ilocos Norte? Gamit lang si Lexi. Almost nasa 3 hours yung magiging biyahe natin. Tapos maaari bang umaba yun yung biyahe natin? Kasi may pagkakataon din na hihinto-hinto tayo sa daan para mag-relax. Dadaanan din natin mamaya ang Santinela Beach sa may Claveria, Cagayan. At syempre hindi natin papalagpasin ang Patapat Bridge. Hindi magiging kompleto ang biyahe natin kung wala tayong picture doon, di ba? Kaya kung naka-Lexi ka, dapat panoorin mo yung video natin para may idea ka kapag nag-Ilocos Norte ka.
Ibibiyahe pala natin si Lexi na naka-stock sidings lang tayo, wala tayong binago. Pati sa gulong natin, stock tire din. Pati sa shock, wala tayong pinalitan. I-observe naman natin ngayon sa kapatagan si Lexi. Kasi 'di ba last time na pinuntahan nito nung binrake in natin, dinala natin to sa Sagada. So wala naman tayo naging problema nung pinunta natin sa bulubunduking lugar. Malakas ang kanyang makina, matipid naman. Tapos binibigay niya yung comfort sa atin. Ngayon papansinin naman natin kung ano yung may experience natin papuntang Ilocos Norte. Ipapakita rin namin sa inyo ang madadaanan natin sa mga first timer mag North Loop. Siyempre kapag nandito na kayo sa dinadaanan natin, eto yung Magapit Bridge kung saan iikot tayo pataas. May mga guide naman dito, makikita nyo. Ayan o, merong going to Ilocos. Ayan, akyat tayo dito. Kakanan lang kayo, tapos konting curve. Kasi hindi pwedeng dumiretso ka kagad dun sa pinakataas. Pwede naman, pero syempre iikot ka pa. Dito, mas madali kang makakaikot. Yun o. Ito yung kanilang bridge dito sa Magapit. Ito ang kauna-unahang London Bridge dito sa may Lalo. Yan, pero dito kasi siyempre medyo may kalumaan na hindi na maintain yung mga pintura sa gilid. Ayan o, kung mapapansin nyo, nagiging mukhang luma siya. Pero yung pinaka frame nitong bridge na to, parang pang world class. 'Di ba? Bilisan lang natin, baka mamaya bumagsak tayo. Let's go. Woo. At meron tayong good news. Ang good news natin ay magti 3 days tayo sa Ilocos Norte para malibot din natin. Mapasyal ko kayo kung saan nyo gustong pumunta, para mapasyal din namin kayo dito sa biyahe namin. Ang plano sana namin ay pupunta sana kami mag Baler, Aurora. Kaso sabi ni Mrs., itatry daw namin mag Norte muna bago kami pumunta sa may Baler, kasi sama na daw siya sa daang mala Sagada. Nung pumunta kasi kami ng Sagada, sobrang tahimik namin kasi syempre dalawa lang kami. Wala naman kaming kasabay na pumunta. At mas relax na kapag nagbiyahe kayo. Doon nyo talaga mararamdaman yung excitement kapag first time yung pumunta sa lugar tapos dalawa lang kayo. Katulad nitong gagawin namin ngayon. Actually hindi to first time na pagpunta namin sa Ilocos na dalawa kaming magkasama, kasi pumunta na rin kami sa Ilocos dati, pero ang pinuntahan kasi namin noon ay sa part ng Ilocos Sur. So ngayon magno-norte muna kami, kasi itong Ilocos Norte kasi guys is medyo malapit lang dito sa Cagayan. Dinaanan kasi lang namin ang norte noon nung pumunta kami ng Ilocos Sur. Hindi na kami nakapunta sa may Blue Lagoon. Pero kung napanood nyo yung video natin nung nag solo ride lang tayo, pumunta tayo ng Blue Lagoon, doon nyo makikita yung pinuntahan natin. At ngayon babalikan namin. Bibira kasi namin dati magawa to nung mga nakalipas na taon. Kasi dati puro plano, hindi nakukulayan. So ngayon lahat ng plano namin noong way back 2021, eto na guys, kukulayan na naming dalawa. Eto, maliwalas naman, maganda yung panahon. Wala tayong magiging problema sa biyahe. At yung suot natin ay nakasuot lang tayo ng manipis na jacket. At hindi na ako nag t-shirt kasi ang hirap talagang huminga guys kapag medyo makapal yung dala mong jacket. Katulad nung pumunta tayo ng Sagada,
Ang kapal ng jacket natin. Tapos sobrang pansin ko, mabigat yung hatak nitong motor natin. Kaya ito, yung suot namin, medyo manipis lang. Okay naman siya. Welcome, Abulug, Cagayan. Dito na kami kakain at maghanap muna kami dito ng mabibilihan namin ng eyeglasses. Meron akong sore eyes. Wrong timing. Saan kaya tayo makakabili ng eyeglass? Hindi naman siya masakit. Ang lang problema ko, Makati. Diyan tayo sa may Pamela 1. Pamela 1. Oh, tanungin mo, baka meron sila. Sabihin mo yung pang sore eyes ka mo, ha. Eto guys, meron kaming nakitang restaurant. Check natin. Okay guys, kain muna kami. Munggunin na. Guys, ito yung order namin. And bangus, silit, dinuguan, dinakdakan, dalawang rice. Ayan, kain muna kami guys. Ayan silit. At yun, babakbak na naman kami ulit. Tatapos namin kumain. Ikaw lang ba? Wala kasi kung ganang kumain. Ang kati ng mata natin. Let's go. Ganun talaga yung feeling kapag may sore eyes. Hindi mo may focus lahat ng bagay. Pati pagdadrive parang gustong pumikit ng isang mata natin. Sabi kasi ni Mrs. kami turo-turo. Okay naman, kaso nga lang parang wala akong ganang kumain. Siya lang yung nakadami, nakatatlong order siya, tapos isa lang sa akin. Eto, magpapatuloy ulit tayo. So, update sa ating oras, 8:58 AM ng umaga. At nakalimutan kong ilagay yung ating cellphone dito. Mainit na pala. Binulsa muna natin yung cellphone natin kasi kapag ilalagay natin dito, mainit. Nakalimutan nating bumili ng tubig. Di ba pala umiinom ng tubig eh. Nararamdaman ko na yung hapdi ng init. Okay, yung natatakbo natin from Gataran, ito 59 km na tayo. So nandito na tayo sa Abulug. Hey! Napakaganda ng kalsada nila dito. Tuwid na tuwid oh. Yeah. Tumatakbo tayo ngayon ng 106 km/h. Full pack yung dala natin guys, pero grabe, ang tulin talaga ni Lexi. Wow! Pansin ko dito kay Lexi, yung pinaka rear shock niya, naka-tune siya sa pang OBR mode. Kasi kapag mag-isa tayo, ramdam natin na medyo matigas yung shock niya sa likod. Pero kapag dalawa kami ni Mrs., ang ganda nung niya, pagkaka-bouncy niya. Hindi mo mararamdaman yung pagkakamatagtag niya.
Kaya feeling ko kahit hindi mo na i-dual shock ito si si Lexi, kasi maganda na yung shock niya sa likod, hindi naman masyadong malambot para sa single rider. Partida yan, may top box pa tayo, pero mas nagiging maganda talaga yung play niya kapag mabigat talaga yung karga niya. Hindi mo kasi masyadong mararamdaman guys kapag may top box, kahit mag-isa mo lang, hindi mo mararamdaman yung pagkakamatagtag niya. Pero siguro kapag walang top box tapos mag-isa lang natin, isa din siguro tayo sa magrereklamo nito. Madami namang magagandang shock na pwedeng ipalit dito. Nandyan ang Öhlins RCB, TRC. Kapag bibili kayo yung diba, aso na, yung may rebound para maganda yung niya, yung play niya. Para matukono nyo rin kapag mag-isa nyo lang, pwede nyong ilagay dun sa pinaka smooth. Tapos syempre kapag may OBR kayo, pwede nyong ilagay dun sa medyo matigas, para magiging balance rin yung performance ng Lexi nyo. Kasi kapag masyadong malambot yan, para kayong dinuduyan, diba? Parang nalalaglag yung kaluluwa nyo kapag masyadong malambot. Okay naman yung bouncing niya kapag mga ganong hams na medyo malalaki. Okay naman. Welcome to Bayan ng Sanchez Mira! Hi! Okay guys, update. Nandito na tayo sa Bayan ng Sanchez Mira at approaching na tayo sa Claveria, Cagayan. Nasa 85.5 km na tayo guys. May 2 bar pa tayo na natitira. At sa Claveria na tayo mamaya sa second full tank. Nandito na tayo guys sa may town proper ng Sanchez Mira. At ito yung makikita nyo dito sa lugar na to. Kung mapapansin nyo, parang halos parehas lang din sila ng lungsod. Kasi madami na ring establishment dito. Tsaka maganda dito kasi maluwag yung kanilang kalsada. Yan, kompleto sila dito. Madami ring nagbebenta ng mga dito guys, mga pagkain. Ang ganda naman ng simbahan nila oh. Ano yan? Anong simbahan yan? Saint Roch Catholic Church. Yan oh. Tapos may may school, Divine Word High School. Ganda ng munisipyo nila oh. Grabe, napakatuwid ng kalsada guys. Oh, di ba? 4 lanes parang nasa NLEX. Ito yung kanilang bridge oh. Yan oh. May mga bangka. Ito kasing tubig na yan kokonekta papuntang dagat. Yan guys, Claveria. Yay! Kapag pupunta kayo ng Ilocos, huwag niyong kalimutang dumaan dito guys sa may Centinela Beach. Yan oh. May mga tao oh. Parang mali tayo ng pinasukan. Ayun oh. Yan ang beach. Magpaano ka? Oo, mag-drone shot muna tayo guys. Oh,
So, bili tayo mamaya. Ay, grabe. Ganda. Daming tao dito. Ano? Dito na lang tayo. Guys, doon ang Ilocos oh. Nakikita na dito yung windmill. Ito dapat guys, yung hindi nyo kakalimutan kapag pupunta kayo ng Ilocos Norte, kung galing kayo ng Tugigaraw. Ito yung pinakamataas na daanan. Natin o kaya ni Lexi? Kaya niya ba to? Itulak mo kapag di niya kaya. Wala ka. Ala. Sige. Ala, grabe. Lumalaban si Lexi guys. Oh, half throttle. Sige, kaya mo yan. Grabe, napakataas oh. Grabe, ang ganda. Nakaka-relax yung view. Ito, pwede tayo dito, tambay. Doon tayo galing oh, sa baba. Yun oh. Beach yan. Wow, grabe. Ito yung pinaka view deck nya guys. Tapos meron pa doon sa kabila. Mas mataas yun. Pero di na kami pupunta. Meron pa tayong pupuntahan na isa. Oh, ay grabe, nakapakataas. Atras. Oh, maganda sana kung lagyan nila ng ng bahay kubo sa gitna. Baka pina-project pa lang nila to kasi may daanan dito eh. Ito yun guys oh. Yung coastal area. Diba? Daan tayo dito. Para makita natin yung beach. You know? Wow! Ay, sayang. Hindi natin nakita yung taas pala. Mas maganda yung view dun sa taas. Ikot tayo. Sorry. Let's go. Dito, mas maganda yung view dito. Oops. Kiri, whoops. Maganda na rin yung daanan dito. Dati semento to. Ngayon naka-asfalto na. Mas smooth pa rin yung kalsada. Eto na. 3, 2, 1. Boom. Grabe. Wow. Picture tayo. 1, 2, 3. Ang mahal pala ng gasolina nila dito. Nasa 95. Grabe naman, ang mahal. Kanina sa Tugigaraw nasa 82 pesos. Dito naman 94 pesos. Ah hindi, 95.30.
Okay. Ha? O, bili ka na ng tubig. Saan ka bibili? Meron yata sila dito eh. Meron yata sila dito. Check mo na lang. Hello po. Ay, paano po? Pagas? Nandyan pala si ate. Hindi ko nakita. PC. Full tank po. May Petron card kayo, te? Wala po. Sige, full tank po. Okay lang. Oo. May discount ba? Daming gigas kasi sir. Ha? Puro cash lang kami. Hindi. Yung Petron card, yung reward card. Ah, wala din? Nag-out na po kasi hindi na po siya makabasa. Ah, sige po. Full tank po. XCS. Yun o, 95 pesos. Ah, ito po. Magkano po? 290. 291. Sakto 3 liters. Sige po, okay po. Ha? Okay po. Ako na po. Ayan. Tapos, check natin yung ating trip meter. Ilan kaya? Ayan guys, 112.6 kilometer. 100. Salamat po. 112.6 divided by 3. Ayan guys, so naglalaro talaga siya sa 37.5 to 38 to. Kasi kanina nasa 38. Okay, inote natin to. Yung gas natin, ilista natin. Pangalawang gas natin to eh. So hindi na natin ililista yung unang gas natin kasi magkano lang yung ginas natin. Nasa 120 lang yata kanina. Ilocos ride. Yan, para ma-update ko kayo sa bawat nagagastos natin. Ilocos ride, full tank natin 291. Tapos yung average natin nasa 37 kilometer. Ayan. Yan yung unang gas natin. Kasi kapag ililista kasi natin yung yung unang full tank natin kanina, hindi natin makikita kung magkano talaga yung consumption natin, di ba? Kaya mag-start tayo sa pangalawang karga natin. Okay, yung magiging next stopover natin sa may Patapat na. Tara guys, let's go. Ayan guys, bali nasa 43 kilometer pa yung distance. Tapos yung oras naman nasa 1 hour and 2 minutes. Pero baka maging 2 hours pa to kasi mag-stop kami sa may Patapat. Hindi natin alam kung anong mangyayari doon. Wow, 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 wow. Hanggang ngayon, di pa pala tapos to. Ayan, no? Ito pala, magiging bridge. Parang kinonektan nila doon sa daan para magpantay. Kasi ito, masyadong mababa. Kaya hanggang ngayon, hindi pa siya nasisemento. Kawawa ka talaga kapag naka-single motor ka, tapos may sinusunod kang 4 wheels. Ayun, no? Mapapamake up ka sa kapal ng alikabok. Kaya dapat kapag magbabiyahe ka papuntang Ilocos, huwag ka na maglinis ng motor mo. Lalo na kapag tag-ulan, dadaan ka dito, wala na. Last time na dumaan tayo dito, sobrang putik. Ayun, nakaraos na rin si Lexi. Siguro kapag makakarating tayo dun sa sa Blue Lagoon, mababawasan tayo ng 3 bar o 4 siguro. Kasi nasa 43 kilometer yung distance mula Claveria to Blue Lagoon. Close your eyes, get some rest. I'm by your side. Welcome to Calibario, Patapat Natural Park. And ito yung viaduct. Ito, viaduct Patapat. Lapit na kami guys sa may Blue Lagoon. Ang init. Lagi kaming pumupunta ng Ilocos, lagi kaming nagpipicture dito.
Next destination tayo. Ang ganda dito. Hindi ka talaga magsasawa na dumaan dito guys sa may Patapat Bridge, lalong lalo na kapag paminsan-minsan ka lang pumupunta, di ba? Yun oh. Yay! Grabe. Sariwang sariwa ang hangin. Kapag ka nandito ka na park, naamoy mo na yung amoy Ilocos, amoy longganisa. Ayan, windmill sa harapan natin oh. Bali dito tayo sa Blue Lagoon. Dito na tayo papasok. Alright, let's go. Balawi. Ayan, tabi ng dagat. Mga siguro 15 minutes nandun na kami sa transient namin. Pero ang in kasi namin doon 2 PM pa. So mag-aalauna pa lang. Hanap muna kami ng pagtatambayan namin para makapag-relax kami. Ang gaganda ng mga windmill. Wow. Ayan, picture tayo dito guys sa may Timang Tangrak. Puntahan naman natin itong Abut Cave. Ito yung may butas sa gitna. Ayan. Ay, Bantay. Ano yan? Bantay Abut Cave. Ah, okay. Tapos saan tayo dadaan? Dito sa kabila. Dito sila dumadaan. Yan o. Boss, may daanan dyan? Papunta dun sa loob nyan? Yes
Ah, dito. Mataas ba? Hindi. Pababa lang. Hindi naman po delikado. Hindi po. Ay, daanan ng Ng tao Joseph. dito. Pero pag yung motor makakababa ba doon? Hindi. Pinapark ng dito. Ah, sige po. Thank you. Okay ka lang. Ito na siguro. Ay, ano to? Last na ano na natin to. Last na destination, tapos diretso na tayo sa transient kasi pagod na kami. So time check tayo. 12:56. Mag-aalauna na. So di pa kami nagla-lunch at maghanap kami ng makakainan namin dun sa may Blue Lagoon. Ito yung madadaanan nyo kapag pupunta kayo doon, no? Semento na hagdanan na may mga bato-bato. Oh, mataas yan, ha? Ah. Ganda. Ha? Malansa. Diyan ba yan? Dito. Oo. Siya daw yung nasusunod, oh. Mga boss. Okay kayo? Okay kayo? Okay lang pumasok dito sa loob? Okay lang kuya. Ha? Okay lang kuya. Walang ahas dito? Wala po. Yun. Ang ganda. Dito na lang tayo. Dito na lang kami kasi ano, nakakatakot pumunta doon. Baka mamaya anytime pwede mag-collapse to eh. Uy, dito lang tayo. Hi. Dito nga. Ayun, may mga crack kasi. Dito tayo. Nakakatakot. Dito tayo. Baka mamaya di na tayo makabalik ng Tugigaraw. Nakakain yan? Opo. Ha? Opo. Paano ko kainin yan? Ito yung pula kaya. Ha? Din ito. Ay, yung pula? Opo. Anong sa Ilocano ang pula? Pula yellow. Ha? Pula yelo? Pula yellow potatoes. Ha? Anong kulay? Anong Sika, Joseph. anong sa Ilocano ang pula? Pula. Ah, di niyo alam? Sirit na? Sirit? Ha? Red. Hindi ah. Ay pula. Ay white. Hindi. Pula. Yellow. Ah, hindi. Ay green. Ano kanyo? Ano kanyo? Sirit na? Blue. Oo, set na kuya. Nalabaga. Oh. Malapit red lang. Red. Nalabaga. Oh, Ilocano. Ilocano. Orange. Nalabaga. Paano nyo kinukuha yan? English. Dito mga bato kuya. Isang mabato? Bakit? Sugat. Ang daming sugat no. Ayan. Anong pangalan mo? King Joshua kuya. Joshua. King Joshua. King Joshua. Ikaw? Jefferson. Jefferson. Ikaw? Ha? Pangalan mo? Ikaw yung nakared eh. Ha? Ang dami mong sugat ha. Ano, ba't tilasa na nananam ba? Opo, nananam. Ay, nananam. O, tikman mo. O, tikman mo. Tikman mo. Malalim yan? Mababaw yan kuya. Ay, mababaw yan. Ngayon, tagdigo. Ah. Tapos, sinisisid nyo yan. Opo. Madami sa baba niyan? Sa ano? Baba ng dagat? Opo, marami siya. Ayun oh, may ano oh. Anong tawag doon? Crabs. Ayun oh. Crabs, meron kayong nakukuha ang crabs dito? Wala po yun kuya. Wala? Dolphin, wala. Wala po.
Guys, diretso na kami sa ano, transient. Baka pwede tayo, doon na lang tayo magmerienda. Tingnan natin kung meron silang pagkain doon. Time check guys, 1:14 PM. Okay ka pa? Hindi ka pa napapagod? Grabe. Ang init. Timing na timing yung pagpunta natin ah. May mga kinukuha yung mga bata. Yung ano, seafoods na nakakain ng fresh. Anong tawag dun sa kinakain nila kanina? Sea urchin. Sea Sea urchin. Sea urchin. Hindi ako familiar doon na pagkain. Ito, siguro magtotropa yung mga yun. Oo. Ano kayong lasa nun? Sabi ko kay Mrs. tikman niya eh. Ganda. Wow! Blue Lagoon! Right talaga siya. Bakit may dalawang dede doon sa gitna? Ayun oh. Wow! May banana boat din sila oh. Banana boat ba yung nandun sa gitna? Ito yung Hanas Beach oh. Ayun oh. Sayang tong ano. Sayang tong Hanas Beach. Kung pwede lang sana ipamana isang kwarto dyan no. Sayang naman to. Ayan oh. Okay pa to. Yan guys oh. Pero may mga naninirahan no. Kasi may mga damit. Ayan oh. Sira-sira. Ito pang family siguro ano. Oo. Pwede bang buhayin siguro yan no? No? Kinakalawang kasi ano siya, tabi siya ng dagat kaya ayan no. Lahat ng malapit sa dagat na bakal. Oo. Pati din sa sakyan, mabilis kalawangin. Ganda. Ayan oh. White beach. White sand, white sand. Dito ako noon nag-inquire. Dito yata ako nag-ano noon. Ito Blue Lagoon ano. Andito si Ka Ernie. Taga dito siya. Ayan, may shawarma. Silipin muna natin yung transient. Saan part yun? Pagod na ako eh. Anong pangalan ng transient natin? Glenmark Homestay. Glenmark. Homestay. Ayun, dito na. Ako na. Ayun. Macho ni kuya oh. Gusto ko na. Tara. 1 minute. Ito. Oh, saan kaya tayo magpa-park? Dito sa likod? May parkingan pero hindi ganun malawak yung space. Check-in ko. Nanghihina na ako. Touchdown, Blue Lagoon. Okay guys, time check tayo. 1:13 PM. Ang haba ng nilakbay namin from Gataran hanggang dito.
Paalam, Lexi. Diyan ka muna. Papahinga lang muna si master mo. Dito pala sa taas. Sige po. Thank you. Guys. Eto. Guys, pakita ko yung yung view. Ayan o. Meron tayong sariling veranda. Ayan o. Tapos, yan na yung view na makikita mo. Pagod na pagod ako. Tapos, ito naman yung kwarto namin. Bali, magkano yung kwarto natin? 1-2 per night. For 2 packs. Siguro namin. Grabe guys, ang bango ng kwarto. Alright, so time na tayo. Lock mo yan. Yan guys, habang pinapalamig yung aming kwarto. Yung chinelas mo? Oh, hawakan mo to. Kunin ko yung mga gamit natin. Maghanap kami ng makakainan namin. So, nandito pala kami sa second floor. Bali, dun yung pina-reserve namin kwarto. Dun sa pinakadulo. Uy, nagpapaka na. Yan, may hagdanan dito. Tapos, mamaya nga po, dito tayo magpa-park. Yan, ayan yung view natin, oh. Ganda. Tanong tayo kay kuya. Boss, saan may malapit na kainan dito? Bale, dito po sir, yung Marites Restaurant, Blue Lagoon Inn Restaurant, yan po sir. Ayun yung Sunod-sunod po sila dyan sir, yung mga restaurant. Sige, sige po. Thank you. Kain lang po kami. Ayan, guys, kain muna tayo. Ay, sus, patay. Wala pala yung wala pala yung lagayan ko dito. Hawakan mo na lang. Ganyan. Oo, tara. Tama? Oo, tama yan. Sombrero mo. First time namin dito sa Blue Lagoon. Maghanap kami ng makakainan namin. Malapit lang daw dito eh. Hindi ko pa matanggal yung shades natin kasi talagang namumula yung right part na right part ng mata ko. Kakatawa na, okay na. Saan lang yan? Hindi, dito daw na part yun. May ATM din dito, oh. Pero wala nang hanap tayo ng... Hindi, madami pa dyan daw. Dyan na, Ilera. Tignan natin dito. Baka magkita kami ni Ka Ernie dito eh. Eto yun. Restaurant. Tingin pa tayo dito. Taga dito si Ka Ernie. Yung naging kaibigan ko dito. Nakailera daw dito yung kainan eh. Doon na lang tayo, mukhang mas special doon. Yo. Pwede rin pala mag-rent dito ng guys, oh. Life vest, andito, oh. Tapos may banana boat din yata. Try natin mamaya ng hapon, ayun, oh. Tapos may jet ski. Try natin? I-try mo lang kasi medyo ma-update pa yung mata ko eh. Dito. Yan. Saan tayo? Dito. Yun. Sa loob. Yan, diretso tayo. Pasok tayo. Ano kayang ulam nila dito? Yun.
Hello po. Good afternoon po. Ano po? Ano pong ulam po? Meron ko yung pansit dito, ma'am. Meron po. Batil patong meron? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Sige, papiliin ko lang siya. Guys, eto na yung in-order naming ulam. Pork na sinigang. Tapos, eto ay 150 pesos yung plain rice. Tapos, may free na tubig. Ayan. Anong masasabi mo? Gutom na ako. Gutom ka na? Alright, guys. Kain muna kami, guys. Alright. Oo, wala nang doblehan to. Mahal-mahal ang kinain natin. Mas mahal pa yung kinain namin kaysa sa gas namin. Tikman natin yung sabaw ng sinigang. Lasang baboy. My body shaking every time you get into my mind. Like a fire burning wild in my heart. Take me far away in the dark. Only you can show me how to come alive. I feel shivers down my spine. I've been waiting for a long time. So I need to make you mine. Think I want you in my bloodline. Big, hindi bagbaga na. Bitin ka no. Kurang ano, Jay, ka kanina.